Hello! Kamusta po Pilipinas at sa lahat po ng manonood natin sa iba't ibang bansa, magandang gabi sa inyong lahat. Uy, napanood nyo na ba? Nagba-viral na yung video ni Lisa Marcos kung saan todo-todo ang kahihiyan na dinanas doon po sa event ng Chinese Embassy kung saan hindi nakayanan ni First Lady Dictus Lisa Marcos yung kapangyarihan ni BP Sara. Alam mo yung mga anime, pag yung naglabas na ng kapangyarihan, yung may sinag na malakas, parang ganun nang nangyari kay Lisa. Hindi siya makatingin kay BP Sara. Nagba-viral na po itong bidyong ito Talaga namang nakaka-insulto, kumbaga. Na-insulto malamang itong si Lisa Marcos. Diyan nga kay BP Sara. Instead na yung presidente ang mag-speech, parang yung vice president pa ang mas ginustong imbitahan o hingan ng record speech si BP Sara. At meron pong hamon si Representative Erice kay Panfilo Lacson. Kung saan Lacson, yung text convo ni PBBM at yung kanyang aide bagman na si Adrian Bersamin. Imbestigahan mo. O yan, hamon sa'yo yan. Ikaw yung chairman ng Blue Ribbon Committee. Patunayan mo na hindi ka tuta. Patunayan mo na hindi mo pinoprotektahan ang Pangulo at si Speaker Romualdez. Kaya yan yung hamon sa kanya. Mayroon ebidensya na magpapatunay na si PBBM tumanggap ng 10 billion pesos. Napakalaking halaga niyan. Alright, umpisahan natin dito kay Lisa Marcos. Eto po. A dragon marked by its powerful symbol of strength and renewal bring us all here, to strengthen our bonds, promote understanding, and work together. Patay mali siya. Parang nagbibisi-bisihan siya. Busy ako, busy. Hindi makatingin kay BP Sara. Ito pong event na ito, hindi ako nagkakamali, ito po ay Chinese New Year. At siguro naimbitahan si Lisa Marcos or baka naman nag-gate crash lang. Kusang pumunta lang. Hindi naman imbitado. At ang hiningan siguro ng Chinese Embassy si BP Sara na mag-speech kahit record lang. Pero kung mapapansin nyo, iba yung presence ng Vice President, kahit record video lang, talagang may impact kay Lisa Marcos. Lalo na kung dumalo dyan si BP Sara. I'm sure, papasok pa lang sa pinto yan, sinasalubong na. May nagpapapicture na, kinakamayan. Unlike siguro kay First Lady. Baka kung personal na dumalaw si BP Sara, baka himatayin na itong sa selos, sa inggit, sa insulto. Halos hindi mapakali. Di ba? Nagbisi-bisihan nga Eto. Ayun, tumawa na. O ulitin natin. Kasi katabi niya si Gadon. Andito si Gadon. Ayan, hinto muna natin. Ayan si Gadon, natulala. Natulala na lang sa presence ni BP Sara. At mayroon sa gilid ni Gadon, ayan, parang may kulay pula na kwelyo rito. Yan yata yung ambassador ng China o sa Chinese Embassy. At si Lisa Marcos nakapula at yung isa hindi ko kilala. Tuloy natin. Hindi talaga siya makatingin kay BP Sara. Ulitin nga po natin sa huling pagkakataon. A dragon marked by its powerful symbol of strength and renewal bring us all here,
let's meet the opportunity to strengthen Ahay. our bonds, promote understanding, and Oo, work oo, oo. together. Oh. Nagbisi-bisihan. Yan tayo eh. Hindi nyo talaga kaya ang aming Vice President. Yan ay sakalam. Malakas talaga yan. Kahit wala nga sa mismong personal na hindi dumalo dyan eh. Yung presence lang ng video eh. Talagang binibigyan ng importansya. Sasabihin naman ng mga troll, pro-China kasi yan si BP Sara. Kung pro-China si BP Sara, mga Duterte, mga alay ng mga Duterte, sana hindi sila nakikipag negosasyon, nakikipag usap sa Amerika. 'Di ba? Kaso ang policy na gusto ng ating Vice President ay yung policy ng kanyang tatay na friends to all. Yun po ang dapat friends to all, enemy to none. Kaya lang ang ginawa ng iba, kagaya ng mga nasa administrasyon, si Bongbong Marcos, nakipag-friend lang sa Amerika at hindi na sila nakipag-friend sa China. Which is, wala po yan sa Constitution. Nasa Constitution, dapat independent policy tayo. Wala tayong kinakampihan, pinapanigan. Dapat independent. Hindi tayo makikipag-away sa kahit kanino. Kung merong problema, dapat nakikipag-usap tayo. Hindi ginagawa yan ng kasalukuyang administrasyon. Hindi nakikipag-usap sa bansa na mayroon tayong sigalot na problema. Dapat ganyan po ang ginagawa. Kaya lang, hindi nakipag-usap, kaya ang nagsasuffer ang ating bansa at ang mamamayang Pilipino. Marami na nagsabi. Napakahina ng turismo dahil walang bumupuntang mga Chinese. At nag-alisan na rin ang mga Chinese investor na kung saan noong panahon pala ni Pangulong Duterte, every week may dumarating na 2, 3. Every week po yan. At yun ang ini-entertain ng mga, siguro sa DFA, ng mga magninegosyo, mamumuhunan. Yan yung sinabi ng mga dating cabinet member ni Pangulong Duterte. Every week, may dumarating 3, o 2 o 3, at kung minsan pumipila pa. May pagkakataon na pumipila. Ngayon daw po, halos wala. O mangilan-ngilan lang. Halos wala. Ganyan po ang nangyari sa administrasyon ngayon ni Bongbong Marcos. So, anong resulta? Nakasama po sa ating ekonomiya, nakasama sa ating bansa, nakasama sa mamamayang Pilipino, naghihirap ng tuluyan ang ating mga kababayan. Kasama na tayo. Dahil tayo po ay isang kahig, isang tuka na rin. Kung hindi tayo magdo-double time na magtrabaho, wala. Talagang ang ending ay mangungutang na lang dahil kapos. Kapos sa ganito, kapos sa pambayad ng ganito. Ang ending mangungutang. Napakahirap po ngayon mangutang. Dahil yung gusto mong utangan, humaharap din sa ganitong problema. So, saan ka mangungutang? Pero no choice tayo. Kailangan nating lumaban sa buhay. Ito naman po yung sabi ni Erice. Ayan. Nananawagan si House Senior Deputy Minority Leader at Caloocan City 2nd District Rep. Edgar Erice kay Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na siya rin chairman ng Blue Ribbon Committee na magsagawa ng investigasyon sa umunoy naging palitan ng text message ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at dating Presidential Legislative Liaison Office Head Adrian Bersamin. Lacson, mag-imbestiga ka raw. Ito yung nakaraang sinabi mo. Sana ba yung sinabi niya nakaraan? Ayan,
Wala kaming makita na may pananagutan ang Pangulo batay sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Hindi ka naman nag-imbestiga tungkol sa Pangulo. Nag-imbestiga ba siya? Hindi. Kung talagang gusto mong imbestigahan ng Pangulo, dapat nilaliman mo ng pag-iimbestiga. Hindi ka naman, nakinig ka lang Kaya, ngayon ka hinahamon nito ni Erice na imbestigahan mo raw. Ayan sabi pa niya sa panayam ng DCBB ngayong Huwebes, Pebrero 12. Sinabi ni Erice na ang palitan ng text message ng dalawa ay tungkol sa bigayan ng komisyon ng SOP sa mga mambabatas na may kinalaman di umano sa flood control scam. Sir, kompleto na. Ito na yung nakuha, parang 8 billion. At yung mga pinagbigyan. Tapos mayroon ding mga instruction. Sabi pa, P, bigyan mo nito si Anito. Kwento ni Erice tungkol sa text messages. Meron pa nga na pinagkagastosan, sabi ni Adrian Bersamin. Yung ginamit na, yung pinanggasto sa kampanya ng Alyansa noong 2025. Bawal yan. Labag sa batas po yan. Gagamitin mo pera ng bayan sa kampanya ng mga senador mo. Bawal po yun. Biruin nyo. Sobrang panloloko ang ginawa sa atin. Ninakawan tayo, tapos yung ninakaw, gagamitin dun sa kampanya. Bawal po yun. Ngayon, hinahamon ka, Lacson. Kaya lang, mukhang wala na ito si Lacson. Nabili na yung kanyang kaluluwa. At okay na rin na na-expose. Siya mismo nag-expose sa sarili niya na mukha rin pala siyang pera. Dati hindi naman ito na-involve sa korupsyon. Hindi nga siguro, pero ito yung ginagawa, no? Yung bang nagiging protector sa bagay, ganyan yung mga pulis Protection. Tapos kukuha ng protection money sa mga mayayaman. Puro protection. Kaya siguro, iyan ang gawain niya bilang senador. Yan yung minana niya nung siya ay pulis. Protector ng drug lord, protector, ganyan yung mga pulis ngayon naman siya protector ng speaker, protector ng presidente, kaya mas big time siya ngayon. Mas malaki talaga. Malaki talaga ang kinikita niyan kay Bongbong at kay Romualdez. Dahil si Romualdez, wala nang mapaglagyan yung yung pera At eto meron tayong nakitang balita. Ayan exclusive public records of a luxurious 4-bedroom villa in Amanpulo Resort on an ultra-exclusive island in Palawan shows a change of control in 2024. And the new names are linked to former House Speaker Martin Romualdez. Napakamahal po ng isang bilya dyan sa Amanpulo Resort. Hindi ka pwedeng makapasok dyan kung hindi ka miyembro. At ang mamahal po ng mga pagkain dyan. Pag umorder ka, di ba dyan yung nabalita na, ano ba yun, tortang talong ba yun? Ano ba yun, nagkakahalaga ng 750 pesos. Ano ba, saging ba yun? Di ba, may nag-viral na ganong kwento dyan sa Amanpulo. Ganun lang na pagkain, 750 pesos o 800 ba yun? Napakamahal po ng. Ang dami na pong binili ni Martin Romualdez. Yung mga nanakaw niya, syempre, baka masunog yung bahay, masunog lang yung pera, ibili na lang niya ng mga luxury property sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang bansa, at lalo na dito sa mga mamahaling resort, dyan po sa Amanpulo. Mga miyembro lang po ang nakakapunta dyan. Pag hindi ka miyembro, hindi ka makakapunta dyan. At meron pa siyang si Lacson
At meron pang tayong nakitang balita. Ito, tungkol po kay Martin Romualdez na ayaw kasuhan o rekomendahan ni Ping Lacson na makasuhan sa ombudsman o sa Sandigang Bayan. Ayan ang ginawa niya. Case build up. Yan yung ginawa niya. Kailangan daw case build up ang mangyari kay Martin Romualdez. Ayaw niya na rekomendahan o irekomenda na kasuhan si Martin Romualdez. Ito raw, case build up. Ano ba itong case build up? So, ginugel natin. Kasi, ayaw niya sigurong paintindi. Alam ba ng taong bayan ito? Lalo na mga simpleng kagaya natin, simpleng Pilipino. Case build up. Ano ba yan? Kailangan siguro i-google natin. Meron namang Google. So, ito yung Google. No? Case build up is the proactive organized process of gathering, analyzing, and consolidating evidence, intelligence, and testimonies to establish a strong, valid case. So, ang mangyayari dito sa case build up, panibagong investigasyon na naman ang gagawin kay Martin Romualdez. Ayan yun. Mag-gather, mag-analyzing, and consolidating evidence para daw magkaroon ng strong, valid case. Ibig sabihin, hindi mo ginawa yung trabaho mo talaga. Hindi mo inimbestigahan si Martin Romualdez. Tapos, sino yung mag-gather dito, mag-analyze dito, mag-consolidate? Ang ilalagay nyo dyan, sino? Yung mga kasabwat nyo rin. Wala rin. Talagang akala ni Lacson, magogoyo niya ang taong bayan. Nagkakamali ka. Matatalino na ngayon ang taong bayan. Isang pruweba dyan kung bakit natin nasabing matatalino na ang taong bayan. Si BP Sara. Ito, si BP Sara pa rin ang nangunguna sa mga leader natin, sa Presidente, Senate President, Speaker of the House. Siya pa rin ang nangunguna. At meron siyang positive 22 sa third quarter at positive 28 sa fourth quarter. Umangat pa. Dito naman, kay Bongbong Marcos, negative pa rin. Negative 5 nung third quarter. At medyo naging mataas ng konti, negative 3 sa fourth quarter. Still negative. Mas mataas din siya kay Soto. Mas mataas din siya dun sa speaker ng House of Representatives, si Boji D. Eto yun. Kaya ko sinasabing matatalino na ang taong bayan. Sa dami ng paninira nila, pag-demolition nila sa BP Sara, eto pa rin, nangunguna pa rin. Anong ibig sabihin? Matatalino na nga ang Pilipino, hindi na naniniwala sa mga paninira nyo. Yan ang preba. Kung kaya natin nasasabi na hindi nyo na maguguyo ngayon ang mga Pilipino. Lacson. Ganyan pala talaga ang gawain mo. Buti na-expose mo yung sarili mo. At siguro, alam na ito ng mas nakararaming nakakaintindi. Maraming mga Pilipino na hindi ka na uulitin. Wala ka nang uulitin. Hindi ka na makakaulit. Last mo na yan, Lacson. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. See you po next time. Bye-bye.